Hi guys! I'm Desiree. Welcome po sa aming YouTube channel, Lutuing Pinoy Abroad with Elmer and Desiree. So mahilig po akong mag-bake para sa aking mga boys. So I'm a home baker. Mostly po ang aking mga binebake ay galing sa aking collection ng cookbook. Isa na po ang Rebel Bakes. So today, itatry ko po yung very popular na the George Bakery OG cookies. So, try it. Kasi very popular po ito at sabi nila ay masarap. So, susubukan po natin i-try and I will let you know what's the result, what's the verdict. Napakadami ko na pong binake. Kung makikita nyo po sa akin pong social media, sa aking TikTok, sa aking Facebook, at sa aking pong YouTube, may mga shorts at saka mga reels po akong naka-post doon, naka-upload tungkol po sa aking mga binake na cookies, cakes, at galing po yun sa aking mga collection ng cookbook at sa mga online class ko din po na in-enroll. So, ngayon po, umpisa na po natin ang paggawa at ipakikita ko mamaya sa inyo ang result. Napakasarap daw nitong OG cookies na ito ng The George Bakery. I'm one of his big fan. Thank you! So ito po, na-measure na po natin lahat ng ingredients. Pinagsama ko na yung, kung makikita nyo dun sa kaninang video, pinagsama na po natin ang pag-measure para tipid tayo sa lalagyan, ang white sugar at saka light brown sugar, ang ating butter na aking kinat para madali siyang mabit mamaya sa mixer. Kinat ko po siya into cubes at ang ating chinap na chocolate. Tapos dito pinagsama ko na po ang ating baking powder at baking soda at ang sea salt flakes at ang ating plain flour. So, imimix po natin lahat ito. Unahin natin ang ating butter mamaya at ang sugar at imimix na po lahat natin ingredients at ating ibibake. So, ito po ang paboritong ang klase ng cookies na gusto ng aking anak, yung flat. Hindi yung parang Labaine cookies na malaking gabundok. So, ito po ang gusto niya, yung flat cookies. So, ito po ang itatry natin. Ang recipe nga pala po nito ay matatagpuan nyo sa TikTok page ni George Bakery. So, ibinag po niya ito during pandemic. At nilagay rin po niya sa kanyang book ang story ng the OG cookies na ito. So, kaya po gagawin natin, tikman natin kung gaano ito kasarap. So, scrape natin ang side dahil dapat siya ay maging light and fluffy before natin i-add yung mga dry ingredients. Bituin natin.
So, ngayon, nag-well combined na yung sugar at yung butter. Kung makikita nyo, yung butter ay nag-floppy na siya. At yung sugar ay medyo nadidissolve na sa butter. So, ilagay na natin ang dry ingredients. Unahin natin ang flour. Isunod natin ang so minix ko itong para siya ay ikakalat ko yung baking soda at baking powder at sea salt para hindi siya magstay lang sa iisang place at mag-well combine siya. So atin na siyang sa mahina lang na setting ating i-combine. Para hindi magtalsikan. Ilalagay naman natin ngayong combined na yung flour sa butter at sugar mixture. Lagay naman natin ang ating chopped chocolate. Yan, para lalong sumarap ang ating cookies. So, bukod po sa ating minix na sa mixer, akin din pa rin dahil nalimutan ko ilagay ang egg kanina sa aking i-mix ng uli by hand, manually, para mag-mix ng ayos ang ating egg yolk. Just in case hindi siya na mix all together sa lahat ng, pero I'm sure na mix na yun ng ayos. Kaya nga't nabuo ang ating cookie dough na masarap. Ay, I can't wait to try this. Dahil lagi po tayong busy, wala tayong time na mag-bake, bili ng ingredients at cookbook ay hindi daw tayo nagbe-bake. So ngayon, atin na siyang i-measure ng 80 grams kada isang cookie. Ay, naku, hindi pa nakaunang ating madali. May measure natin ng 80 kada isa. Sobra pala. Ala broke na yan, 150. Na-try na din natin ang broke from Australia na recipe. Sa susunod po, pakikita ko sa inyo. Nakapost na yun sa aking, kung makikita nyo yung old post ko, meron ako doong ginawa na Oreo cookies. Yun po ay from Brookie Bakehouse. So ito po, 80 grams. So ang ginagawa ko, para kitang-kita yung chocolate, yun ang nilalagay ko sa ibabaw. So, yan. Gawin natin siyang double daw. Ayon sa instruction. Sundin natin ang recipe. At kailangan ay may ayan. Nakagawa na po tayo ng isa. 80 grams ito. Ayan. Ganito po ang size. Ang 80 grams. Lagay na natin. Yan. Isa.
Gagawa ko ng isa pang tray. Eh. Yung parang purpose nun. Para siya ay mag-flat. So, base doon sa recipe book, ang sabi ay i-drop siya pagka inilagay siya sa table. So, ang na-notice ko, pagka-drop ko ay nag-crack siya at more siyang nag-flatten. So, lalong naging maganda yung cookies natin. At kung mapapansin nyo, ayan o, slowly nagkukok siya, nagiging brown, golden brown. Ay, ang ganda. Looks so yummy. So, lalamigin muna natin siya ng mga 5 to 10 minutes at saka natin siya titikman. So, habang nagko-cool down po yung ating cookies na ginawa, atin po munang i-save itong ating natirang cookie dough. So, i-save po natin ito sa freezer. Ilagay natin sa ating ziplock. Make sure na siya ay properly sealed. At saka po natin gagawin kapag gusto na uli nating maggawa ng cookies. Pero kung gusto din naman po na gawin na lahat, pwede din. So, lagay lang natin siya. At itotow na lang natin kapag atin ang gagawin. Pwede nyo rin po itong gawin ng cookie dough ball at ilagay sa freezer katulad nung iba kong ginawa. So, pero ito po ay ilalagay na lang natin as ganito. Lagyan na natin. Kasyang-kasya po sa ating. I-flat lang natin para madali natin siyang magadali siyang ilagay sa freezer. Hindi siya bukol-bukol o ano yung shape. Tignan mo, yung siksikin. Tanggalin natin yung air. So, ayan, nandyan na po lahat ang ating ito at atin na ziplock. Ready for freezer. At atin na lang siyang itoto kapag atin ang gagawin cookie dough ball. Ready. Pag gusto ng cookies. So, nag-cool down na po ang ating cookies, pero medyo warm pa siya. Pero nag-cool down na siya at pwede na natin tikman. Tingnan natin. Ayan po ang ating the OG cookies. Tikman natin. Sarap. Cheers, kuya. Cheers. Sarap. So,
So ito na po ay tinikman natin. Medyo mas lamang yung sugar niya kumpara dun sa ibang natikman ko na cookies. So siguro sa susunod para sa akin babawasan ko yung sugar niya, yung tawag dito, light brown sugar. Medyo sugary siya kumpara dun sa ibang cookies na natikman ko. At siguro mas magkakaroon ng difference yung chocolate flavor kung couverture chocolate ang ginamit ko. Dahil ang ginamit ko lang po dito ay yung chocolate bar from Aldi. So it's a compound milk chocolate. So, hindi po siya yung couverture chocolate. Pero nakalagay din naman dun ay milk chocolate bar ang gamitin. So yun lang po, masarap. Masarap siya, medyo lamang nga lang ang kanyang sugar sweetness. Yung sweetness niya kumpara sa ibang cookies na tikman ko. So yung texture po niya is masarap. Masarap yung texture niya. Ano siya, yung crunchy outside at soft siya inside, chewy. So siguro ang error o mistake na nagawa ko is Demerara ang ginamit ko, which is malaki yung grain ng sugar. So sa susunod siguro ang gagamitin ko ay yung mas fine na light brown sugar para mas mas soft and smooth. So all in all po is masarap siya at maganda ang kanyang texture. Yun lang sugar na ginamit ko ay medyo malalaki ang grain. So try uli natin next time. Thank you po sa inyong panonood. At sana po abangan nyo uli ang aking mga susunod na video sa pagbe-bake ng cookies, brownies, and cakes. Thank you! Okay guys, thank you for joining me in my baking hobby and trying this recipe of Rebel Bakes, the OG cookie. And for more videos of cooking, DIY, and baking, patuloy nyo po kaming subaybayan sa aming YouTube channel na Elmer and Desiree TV. Thank you and bye-bye! God bless! Okay guys, thank you for joining me in this baking. Lutuing Pinoy Abroad ay subaybayan nyo po ang iba pa naming video at panoorin. Ay naku to, wala. Bayan ang aming channel at ang aking pong journey sa pagbe-baking. Ay naku to, hindi ko alam mga Okay guys, thank you for joining me in trying this recipe from Rebel Bakes. So for more videos of cooking, DIY, and baking, abangan nyo po ang aming journey at panoorin po ang marami pang videos sa aming YouTube channel, Lutuing Pinoy Abroad. Maraming salamat po. Thank you and bye-bye!